kong napagkaraman tungkol sa mga karahasan. Hindi ito bihirang karatan. At ito ay karahasan sa paaralan. Madami kaming natuklasan. Mga estudyante, mapa-honor section man, or GenSec. Kaya, alamin natin ang kanilang kwento. Sa aming pagsisikayat, may nakilala kaming babae. Siya ay naka-uniforme. Naka-uniforme nga, pero wala naman sa loob ng paaralan. Pero oras ito ng klase. Siya ay aming tinanong at siya ay natakot at nahihiya. Pero sa paglipas ng ilang oras, siya ay nagpursigidong ibahagi ang kanyang kwento sa amin. Kaya ngayon, tuklasan natin at alamin ang kwento ni Princess Alvarez. Batay sa aming mga nakalap na informasyon, nalaman namin ikaw ay binubuli ng iyong mga kaklase. So, paano ka ba nila binubuli at anong mga sinasabi yung ginagawa nila sa'yo? Kinukutsa po nila ako gamit ang mararahas na salita, katulad ng palaka, bruha, at hampas lupa. Sinasaktan din nila ako kagaya ng panunulak at panghahaybol. Magandang umaga po sa inyong lahat at Ginoong Ismael. Pasensya na po kung na-late ako ng pasok. Pwede po ba akong pumasok? Uy, di ba siya yung kaklase natin kung elementary? Ang pala ka? Tawag! Class, tumigil kayo. Diba sinabi kong may rules tayong bawal mangbuli? Sir, hindi naman siya tao. Palaka siya. Tumigil ka! Oo nga na. Tumigil kayo eh. Miss Alvarez, pumasok ka na dyan, kumaupo. Ew! Hindi lang tatabi dyan. Ganun ba? Ano naman ang naging epekto nito sa iyong buhay at iyong pagkatapos? Nang dahil sa kanila, ako ay naging matakutin. Pero nang dahil sa aking pamilya, ako ay lumalaban at di sumusuko. Pero ako ay nagkakating classes dahil ayaw ko nang magulas ulit. At nang dahil sa kanila, ako ay naging magnanakaw, nagkaroon ng masamang ugali, at sumasali sa mga gang groups. Ano ang masasabi mo sa mga taong kagaya mo rin na bully? Para sa mga nabubulas ay tigil na nila ito habang may panahon pa. At sa mga nabubulas, patuloy lang ang laban at huwag susuko. Dili kayo sila magsige. At yan nga ang kwento ni Princess Alvarez na nagre-resulta ng masamang ugali. Dumako na naman tayo sa kwento ng isang tricycle driver na hindi kaaya-ayang trabaho para sa kanya. Siya ay kakaiba, ngunit di naman niya ito ginusto. Kaya ngayon, tunghayan natin ang kwento ni Kenneth. Bakit ka ba nagkaroon ng ganyan yung kamay? Bakit pinagsunog? Kasi po, nung bata pa ako, nagluluto yung nanay ko ng champurado at ilagay niya ito sa taas ng cabinet. At sa oras na iyon, nagugutom ako at gusto kong kumain. Kasi wala si inay. Kaya't sinubukan kong kunin iyon sa itaas ng cabinet at para makakain. Sa kasamaang palad, nahulog ako at tumilapon ang champurado sa aking katawan. Mainit-init yung champurado. Kaya ito ang naging resulta o dahilan ng peklat sa aking balat. At umalis ang kanyang inay. Naisipan mo bang labanan yung mga taong bumubuli sa iyo?
Hindi ko po naisipang lumaban dahil sabi po ng nanay ko na masama ang lumaban at hindi ito kaaya-aya. At alam ko naman po na kaya sila nangungutya at nabubulan sa akin dahil naman ito sa physical kong anyo. Hoy, pangit! Naisipan mo bang itigil ng iyong buhay at magpakamatay? Naisipan ko pong magpakamatay dahil di ko na kaya at sumusobra na ang mga taong nasa paligid ko. Pero, naisipan ko ring ipagpatuloy ang aking buhay dahil sa mga inspirasyon ko sa buhay kagaya ng aking magulang at na sinasabi niyang ipagpatuloy ko ang aking buhay dahil ito ang Si Kenneth na nakaranas ng karasan, ngunit nagpatuloy ang buhay at patuloy ang pangarap. Kaya ngayon, dumako tayo sa isa pang nakaranas ng karasan. May nakilala kaming isang estudyante o varsity sa Daniel R. Aguinaldo National High School na sa likod ng kanyang pisikal na anyo ay may karumaldumal na sakit galing sa kanyang nakaraan. Maaari ko bang malaman kung ano ang rason kung bakit ka nila binubuli? Dati kasi tawag nila ako baboy, tinitadagan, bayo. Uy, ang baboy! Baka! Ano naman ang naging epekto nito sa iyong buhay at iyong pagkatao? Grabe ay bali. Grabe siya kay nain ko sa pamilya na hindi ko Pare, wala na si Ma'am. Alam ko yung iniisip mo. Wala na natin Tara. Hoy, ano ba umalis ka dyan? Hoy, alis! Shit, alis ka! Saan pinang umalis ka dyan? Alis! Hoy, babae yan! Tigilan niyo nga siya! Nangangal ka? Ha? Ha? Ganon, tinuturing mo ba na isang inspirasyon ang ginawa nilang pumupuli sa iyo? Oo, kaya kundi dahil sa bully, hindi sana dumating yung na naging isang nalaro ako sa basketball dati. nang dahil sa mga karasang kanyang naranasan, siya ay nag-ensayo at nag-practice. Ano naman ang masasabi mo sa mga tao kagaya mo rin sa buli at sa mga tao na patuloy na bumuli? Sa lahat ng binubuli, sana gawin nila itong inspirasyon upang gawin nila ang pangarap nila at sa mga nambubuli, sana itigil nila yan kasi nakasama ito sa pinapakasa natin at hindi ito laro. Pagkalipas ng ilang taong pag-e-ensayo, siya ay nakasali at nakatungtong sa palarong pambansa 2013 na iginanap sa Laguna at siya ay nagtagumpay. With hopes and dreams into reality, clear in one direction, to the oneness of our nation. Together we belong. Sports is the way of life.
siya ay nagogi. At yan ang kwento ni Chester Mark Jose Villanueva na ginawang inspirasyon ang karasan at karumaldumal na pangyayari ng nakaraan niya. Kaya ngayon, siya ay nagkaroon ng matiwasay, masaya at makulay na kinabukasan para sa kanyang buhay. Kulista Paralan. Kami ay nagtanong sa mga eksperto kung ano ang pananaw nila sa pambubuli. Ayon kay SPO2 Escaro, ang pambubuli ay masama at madami itong uri. Kailangan itong itigil dahil ito ay nakakasama at mali ang epekto nito sa atin. Kaya't tigilan ang pambubuli. Kaya ngayon, tunghayan natin ang pananaw ni SPO2 Escaro tungkol sa pambubuli. Bullying is the act that requires all elementary and secondary school to adopt the policy. So, example of bullying, this is saying anything that can nga makasakit sa laing tao. O pwede po kanang napoy daghang klase sa bullying, kanang cyberbullying. O any act that nga maka-cause of fear sa isa ka tao, cause na sa sample na sa bullying. So, hindi siya maayo nga buhaton, so dapat stop na yung bullying. Salamat, sir. At yan ang kwento ng mga nabulas. At dito nagtatapos ang aming dokumentaryo ng Mahirap Maging Mahirap.